So karon no, naigyaton sa tuwa isa ka XRM 125 FI. So gikan dai ni siya sa laing shop dai no. Daghan nagnailisan na ni, gibungkag ng head, ang flywheel gilisan, gibungkag na nila. Ang sa clutch side gibungkag po nila. So daghan nagnailisan pero wala lang gyapon nasulbad ang daot. Naglisod sila pangita. So karon nato siya paandaron para analyze nato kung unsa yung mga problema niya. Kung unsa to mga initial nato na madungog nga daot niya. So kung mapansin niyo no mo ni ang andar. Kung ato siyang analyze og maayo kung unsa yung problema niya. Pag i-rev na to siya gamay, na mo gawas sa taguktok pasabot na tay problema sa connecting rod. So naay taguktok no. Yan na po siya hagasas. So naay problema ang iyang timing chain. O kanang tagiktik na nadangog ninyo, mao na siya ang piston or ang iyang bore na may problema. Pero wala pa takakuan sa iyang kusog kung kuan ba ang iyang puwersa. So ang ato lang sa initial lang sa nitong ihatag no. So ang atong buhaton ani i-down taning XRM 125. So mao to atong initial na problema niya, connecting rod, bore, piston ug iyang timing chain. So karon nato ni siyang bungkagon para makita yun nato ang hole or unsa pa ang na-damage niya para repair na to or mapalitan na to bagong pesa. So bungkagon sa nato ni, i-down sa nato makina. Ilisan dito to. Dapat ang original na tensioner spring. Dili dapat butangag ang gingani gahi. Kinairi ikaw magbutang lang kasi mo ang tamang hinala. Hurot to. Ayod. Tani nyo na bagis. Tama ko nun. Daw tambor. Nakita tamo sa piston ha. Tamo sa piston sa itsura. Katong ulahin niya nakala labaw na pagpalong, mo to iyang kala, mo to piston trap, kuan problema sa piston. Nakita na ko sa inyo ha kung sa'y tama sa piston. Nara. Tani nyo na. So nagpasabot. Niagi og wala gisa ka agasite. May pasabot ana. Kahuman. Magkano ka no? Baguro gid ni gibungkag yo. Pilit ko ng grasa. So mapansin nato dire. Ana, tamo na. Grabing hugaw niya oh. Lang yun sa trabaho. Pansin mo na hugaw. Ilan tanamon pa na po ni. Kami siya ngayon. Ana, yan na. Oh, yatay! So diri no natin napansin rin no. Gidukdok. Belong tag wala ni na disalay ni. Dapat kung magpakuan mo aning clutch kuan, rivets gyud kanang machine shop gyud tirahan. Para gagi. Kuan sa agi ni gukdok, ani siya tendency mga kuaning kuan. Agi gukdok, ani siya tendency na bingkong na. Init. Ay putang inang yawa. Yawa sa nagtrabaho oy. Oh. Check na to ang bingkong. Bingkong. Wigil-wigil. Kapalit yun yung bagong ngusing. Pansinin mo? Oh? Wigil-wigil. Out mo sayaw. Grabe. Confirm ato ang hinala.
Tama tanan na itong hinala kung sa problema. Tapos naatay na additional diri. Kani. Wigil-wigil ni siya. Awang, pansinin nyo na. Kung yun sa pagtrabaho na. Pansinin nyo na. Yun sa pagtrabaho na. Paitag bago na nga ni. MFI. So gastos malala ang may nahitabo. So tama ato ang kuan no, na daot ang connecting rod. Daot ang clutch lining. Daot ang clutch housing. Ang gibuhat nila sa clutch housing mao na. Idukdok nila. Tara. Napay porsyon na crack siya. Pansinin nyo ng crack. Manong gawagil-wagil siya mo tuyok. Kunya ang burkit. Bor. Pisto niya. Dito na shop. So gastos pala may tabo no. Gastos malala. So gamay ra mga 15k gastuan sa estimate na to. Fix lang kwan 15k. So dara no, prepare na ta no. Sa atong mga sa atuang XRM125FI nga buuho na to. So mao ni kadaghan ang atuang natapalit na materialis. Natao na nato ang iyang connecting rod. Duha ka side bearing. Pagkahuman palitag bagong piston. Ug piston ring. Dire valve seal duha. Timing chain. Roller na sa bore. O tensioner spring nga original katong humok nga spring. Pagkahuman clutch lining nga bag-o. Ano ni siya? Yung mga gasket. Ay siya mga gasket. O burkit na to. Mao na tong burkit nara. Ano na tong burkit no? O katuang bago nga clutch housing. Katong gidukdok nila wala nila gipa machine shop. Nawiggle-wiggle naman to. So karon nihinayon na nato nig buo. Nya pakita na lang ako sa inyo unsay update sa andar niya. Kinig mabuo na nato. So karon ato saan siyang buo no. Karon na natao na nato yung clutch side. So mao na to nailisan, so nakailis tag bag-o nga lining. Og bago pong clutch housing kay gidukdok man guna nila. So nagwigil-wigil ni ang clutch side niya no. Karon nailisan na to bago na siya tanan. Yeah, sa ulo na punta na part. Karon no tao na nato yang head parts. So mao ni siya, piston bag-o, connecting rod na to bag-o. So halos tanan gipang palit na to is genuine ni siya no, pati ambor. Para dili pud masayang ang atuang trabaho. So atong istoryan tag-iya nga genuine halos tanan pantaod para back to normal siya. So karon taod na nato ni atong bore. Halos tanan genuine ita natong ipamalit. Nato ning head parts niya no, kaning cylinder. So kini siya nalimpyuhan na. Nya kani atong timing chain bag-o ni genuine Japon pati ng roller sa sulod kina. Genuine Japon na siya. So itao na nato ni. Nya pagkahuman sa flywheel side na sadta. Pero no natao na nato ang XRM125FI nato. So mao na ni siya iyang tingog. Paminawan ninyo iyang tingog. Unsa siya kamingaw, ug unsa siya ka smooth. Diba? Hilom na kayo siyang tingog. So i-off na to ni siya. So hinay naman niya ang battery. So gamit ang kickstart. Paminawo na to yung andar. Pansinin nyo yung andar no? Andar niya no? Grabe ka smooth. So grabe po siya kahilom. So mauna ni siya no ang atong kwan. Humanag yun siya. So itawad na lang na to ang plastic camera ni para makuha na po ni sa tagya. So i-reveal na ko sa inyo ha unya
Kung pila-pila gyud tanan gyud ang nagasto sa tag-iya ni. So i-reveal na to na unya pag human na tog taod sa mga plastic parts niya. So dumo na niya ato ang XRM 125 if ay no katungban na kay makina. So mapansin na to mingaw na yung makina no. Ilom na kayo siya. So magastos rebuild ta. So nagasto na to ani almost 10,500. Tanan-tanan na genuine na siya ng mga pisa. Genuine na siya. Niabot siya og 10,500. So okay na nga to ang XRM, ready for pick up na ni siya sa tagya.